Yun, what's up guys? Share ko lang sa inyo yung agawin natin ngayon sa Sniper 150 natin. Simulan natin dito guys. Ito ang shaft rocker arm ni Uma. DLC coated to boy. Ang DLC coated, yung DLC meaning diamond-like carbon guys. Madulas yan. Mas madulas yan kaysa sa stock. Yung stock natin parang bakal na bakal kasi talaga. Ay, lagay ko na rin yung price dito. So, ito yung una. Ito yung pang sukat natin ng compression guys. Ano to? Acrylic. Tsaka syringe. Tsaka yung Shopee link. Shopee to lahat guys except dito. Ito guys, nagbebenta pala ako na ito. Mga Daytona. Galing, legit na galing Japan. Tapos ito guys, 4 pieces na hub seals. Genuine pang Sniper 150. So, Phyto stainless steel na cam chain tensioner. Ewan ko, maganda yung review eh. Subukan natin to. Pero yung ano guys pala, yung stock pwede na. Pero maglo-load kasi tayo. Kaya sinabay ko na rin to. Siyempre, mas stress ang makina, mas mainit. So, kailangan natin ng oil pump. Pitchbike na pili ko guys kasi ito lang available sa market. Tsaka, okay naman yung review. Silent chain. Ito yung usong-uso ngayon. Nagkakaubusan. Itong dalawa sa market, sa Shopee. Pero lalagay ko yung link guys. C2MP yata ako nabili to. C2MP. Tama na. Ganda yan guys. Sa lahat ng naglo-load, alam ko madalas itong gamit or stock. Ito 96L yata itong binili ko, stock ni Sniper. Ito right hand switch, slim, fat para sa left. Lalagay ko yung presyo dyan guys, ang benta ko. Tsaka ito yung favorite ko sa lahat, Grippy Grip ni Daytona. Sobrang kapit na ito, tsaka tagal. So ito, napakaliit, napakamahal. TPS ni Uma. 3-in-1 to eh. Yan. TPS 3-in-1 sensor. Tapos, siyempre, pag may slim switch ka, kailangan mo na magkabit na ito. Throttle. Para iwas ngalay. Tapos, ito yung pinakamagandang review sa lahat guys. Sa lahat ng mga nagpapalit ng ignition coil. Parang ito ang maganda. Sa na-review ko sa na-research ko. Tapos, try na rin natin maglaki ng CC ng injector. Pero ewan ko kung kailangan ko ba mabili ng parang converter na ito. Or sakto na to. Tapos, Racing Monkey pala yan guys. Maganda yan ngayon yung Racing Monkey Alam ko, isa to sa mga quality products ngayon. Dito sa Pinas na mura. Tapos ito, testingin natin to. Pang Sniper 150 daw. Bukan natin. Ito yung mga panlinis, bread speed, degreaser. Lahat to Shopee guys. Tapos itong mga trays pala, Shopee din yan. Ito itong mga to, mga screwdriver, Shopee din. Huwag nyo napansinin to sa upuan to. Tapos dowels. Bumili rin ako dowels. Tapos yung mga L-type. T-wrench. Ito pang valve lapping natin. Puro kalamihan dyan guys, Flyman pala. Ito yung tanggal natin ng pad springs, tsaka valve. Tapos ito cooler. Pero sablay itong cooler na to. May mali. Mali itong size ng gitna niyang bolt. Maliit. Hiram na lang tayo sa tropa. At syempre, papalit tayo yung timing chain. Kailangan natin palit ng gasket sa magdito side. Ito, mga bala. Torque wrench. 5 to 25 Newton meter. Tapos, 1/2 na 28 to 210 Newton meter. Tapos, ito, deep sockets. Tapos, ito naman ay caliper, panukat, filler gauge. Halos kinompleto natin guys pala. Tapos ito,
Apply man na pang port. Lagay siya dito. Ito yung lagayan niyan. Tapos ito yung block natin guys. Racing Monkey 59. Actually may mas malaki ang bore pero total practice naman ako ngayon. First time ko mag ng makina ng sniper guys, magbukas. 59. Naka semi dome siya. Hindi ko alam kung pasok ng compression, pero sana pasok kasi para hindi na natin kailangan pa-machine shop. Ayan, set na yan guys. May ano na yan. Head gasket tsaka base gasket. Ito, sayang na sayang ang bili ko nito guys. Hindi pala siya ubra sa UMA M9. Guys, hindi pala siya ubra sa UMA M9. Bagong bago to. Pag may gusto, pwede kayo mag-PM sa akin. Bibigay ko sa inyo ng mura. 16K ang bili ko na ito, 14K na lang. AF3, tinest lang yan. Tapos, hindi, nagre-read siya, pero hindi compatible ito para sa UMA M9. Mostly pang eraser lang talaga siya. Alam ko Mini X yung pinakamababang pwede dito sa AF3. Tapos 3 pirasong host. Gagamitin natin doon. So, coolant natin guys, bumili na akong malaki para walang problema. Additive natin, the best, Wonder Lube. Oil, yan ang iba, Nanomoly, the best. Tapos, eto lagi nyo i-check to guys. Walang kwenta ang karga nyo pag yung bearing nyo sa mga gulong ay sira na. Tapos, bumili tayo ng impact wrench. Papakita ko na lang din sa inyo guys. Talagang inumpleto ko to guys. Halos lahat ng sahod ko dito na napunta. Ayan. Next na video, papakita ko sa inyo kung paano mag-port ng head or magkalas. So, meron na rin tayo niyan guys. Bumili ako niyan para lang dito. Para ma-record, tsaka ma-record din kung paano ko kalasin. Ayan guys, yan lahat. Yung ibang tools natin, nasa likod. Yung mga dati ko ng tools. Ito lang yung mga bago. Ayan. Dumating. Siguro estimate ko dito nasa 40 to 50k ito lahat. Malaki pala yung natipid ko guys. Sobrang laki ng natipid ko sa voucher ni Shopee. Kaya always yung gagamitin voucher ni Shopee guys. Kaya yun lang. Bye bye. See you in the next one. Okay. Welder tayo noon.